Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagturo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan nila, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat madilim-dilim pa rin sa ating simbahan dahil status po natin, ninakaw na naman ang ating kontador. No? Hindi ko alam kung bakit laging favorite kunin yung kontador. Kaya yung kuryente natin ay medyo kapos dahil nakikikabit lang tayo sa ibang metro natin. No? May 3 metro kasi ang ating parokya, yung kumbento, ito at saka yung sa Burulan. No? Pero sana mas maayos na bago pa man magpista ng Santo Niño. Yung ating pa namang Meralco medyo busy. No? Hindi ko alam kung napakaraming ginagawa, pero sana po kahit gaano ka-busy ay matugunan natin ang mga pangangailangan pa rin kung paanong sa ating Ebanghelyo napakaraming ginagawa, napakaraming dapat gawin. Di ba po, no? Sabi dito, matapos pagalingin o matapos magturo, pinagaling yung may sakit na biyanan ni Pedro, tapos nagdatingan ang marami pang may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At marami pa ring dinala doon kay Jesus. Pero hindi tumigil si Jesus sa kanyang gawain at nagpatuloy pa, lumipat pa sa ibang lugar. Pero ang isang bagay po na kailangan natin makita na dapat nating matularan dahil hindi nga mauubos ang gawain, hindi mauubos ang mga taong nangangailangan. At kapag hindi natin ginaya si Jesus, yung para bang sinasabing, mauubos tayo. Kaya nga, ang very striking po dito, kahit napakaraming gawain ni Jesus, kahit nakakapagod ang buong maghapon o ang isang araw niya, siguro hanggang gabi, si Jesus ay gumigising pa rin na madaling araw, bumabangon siya at nagtutungo sa isang ilang na pook para magdasal. Pagkatapos nun, diretso na naman, pupunta na naman sa ibang lugar. So,
ito po yung isang pinakamahalaga na hindi natin dapat ini-skip, hindi dapat inaalis. Dahil kapag nawala ang aspeto ng pananalangin natin, mauuwi tayo sa pagrereklamo at mauubusan tayo ng lakas. Yung sigla natin na magpatuloy ay mawawala at mapapalitan ito na para bang magiging mechanical na lang tayo. Kaya nga minsan, maganda rin, lalo na nga sa mga mag-asawa, sa mga pamilya na kailangan gumising na maaga, kailangan matulog, minsan late, para dahil kinabukasan, magluluto ka na naman, mag-aasikaso ka ng iyong mga anak, papasok ka na naman sa eskwela, marami ka na namang haharapin mga paperworks o mga pasyente, nakakapagod yan. Pero wag na wag kakaligtaan ang maglaan ng oras para manalangin. Nang sa ganon ay matagumpay nating magawa ang misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Amen. Thank you.